Ang lungsod ng Maynila ay ang kabisera o capital city ng Pilipinas. Bagamat ito ay mayaman sa kasaysayan at kultura, marami ang nakapansin na hindi na napanatili ang kagandahan nito. Pagdating naman sa pag-unlad, ay tila na pag-iwanan na rin ito ng mga karatig lungsod sa Metro Manila. Kaya naman nang maiproklamang mayor ang mas bata at laking Maynila na si Francisco Dumagoso o mas kilala natin bilang Isko Moreno, ay marami ang nasabik sa kung ano ang magagawa nitong pagbabago sa Maynila. Kaya ngayon ay tutuklasin natin ang 10 sa mga nabago at nagawa ni Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Una, nilinis ang Divisoria. Ang Divisoria ay kilala ng bilihan ng mga murang kagamitan, kaya naman nagdadagsaan ang mga taong namimili rito. Ngunit kasabay niyan ay nagsulputan din ang mga street vendors na iligal na nagtayo ng kani-kanilang mga tindahan sa mga sidewalk at hanggang sa naharangan na ang buong kalsada. Ito ay nagdudulot ng pagbagal ng daloy ng mga tao at pagsikip ng trapiko. Kaya naman sa unang araw na maupo si Yorme Isko sa pwesto ay iniutos agad nito ang paglinis sa Divisoria. Sa kabila ng pag-alma ng mga street vendors na marami silang magugutom dahil sa mawawalang hanap buhay, makalipas ang 2 araw ay tuluyan na ngang nalinis ang Divisoria. Nahuli naman sa entrapment operation ang 2 taong nangungulekta ng bayad sa mga street vendors para tila maging legal ang kanilang mga pwesto. Sinabi rin ng alkalde na mayroong nagtangkang manuhol sa kanya ng 5 milyong piso kada araw. Itigil lamang niya ang paglinis sa Divisoria. Ikinatuwa naman ng marami nang makita ang maayos na Divisoria. Ikalawa, ipinagbawal ang e-politiko. Nasanay na tayo na sa tuwing may proyekto ang ating mga halal na politiko ay may kadikit itong mga pangalan o larawan ng kani-kanilang mga pagmumukha upang ipagmalaki na mayroon silang ginagawa. Ipinag-utos ni Yorme na alisin ang mga pangalan ng mga politiko na naka-welding, nakapintura at nakakabit sa mga eskwelahan sa buong Maynila. Galit ang alkalde sa gawaing ito sapagkat hindi naman pera ng mga politikong ito ang ginamit sa mga proyekto, kundi pera ng taong bayan. Ikatlo, rehabilitasyon ng Bonifacio Shrine. Ang Bonifacio Shrine o kilala rin sa tawag na Kartilya ng Katipunan Park ay isang pampublikong parke at plaza sa Ermita, Manila at malapit sa Manila City Hall. Sentrong atraksyon nito ang monumento ng revolusyonaryong Pilipino na si Andres Bonifacio kasama ang paglalarawan sa Philippine Revolution. Ikinasama ng loob ni Yorme ang nakakalat na basura, ihi at dumi ng mga tao sa lugar dahil sa hindi na binigyan ng importansya at respeto ang isang bayani ng bansa. Iniutos ni Yorme Isko ang agarang paglinis sa Bonifacio Shrine bilang umpisa sa pagbuhay sa mga makasaysayang lugar at turismo sa Maynila. Agad naman itong inaksyonan sa pamamagitan ng pagbomba ng tubig na ginamitan rin ng sabon, bleach at muriatic acid na sinubukan pa mismo ng alkalde at pinatamnan ng Bermuda grass ang paligid. Pinatanggal din ang aabot sa 58 street vendors na iligal na nagtayo ng tindahan sa mga bangketa. Matapos malinis ang park ay pinaganda pa ito sa pamamagitan ng paglagay ng ilaw sa mga puno. Nagtayo rin ng booth kung saan ang mga tao ay makakakonekta sa libreng wifi. Mayroon din itong charging ports at libre ka ring makakatawag sa telepono. At hindi pa nagtatapos dyan dahil nagpagawa rin ng bagong atraksyon na musical dancing fountain na may disenyong hango sa bandila ng Pilipinas sa harap mismo ng monumento ni Bonifacio. Ito ay nagkakahalaga ng 40 milyong piso na sinagot naman ng negosyanteng may-ari ng PLDT na si Manny Pangilinan. Ika-4, 1,000 pisong allowance para sa mga estudyante. Ang pagkakaroon ng edukasyon ay napakahalagang hakbang upang makaahon sa hirap ang mga mamamayan. Kaya naman kabilang sa hangarin ni Yorme Isko na tulungang makaahon sa hirap ang mga mamamayan sa lungsod ng Maynila ay nagpaabot ito ng suporta sa mga nag-aaral ng kolehiyo. Ang mga estudyante sa 2 pampublikong universidad na pinamamahalaan ng lungsod na Universidad de Manila at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila ay makakatanggap ng 1,000 piso kada buwan na malaking tulong para sa pang-araw-araw na gastusin. Tinatayang nasa 10,000 mag-aaral ang makikinabang nito
at patuloy nila itong matatanggap basta wala silang bagsak na grado o atraso sa eskwelahan. Ang mga grade 12 students naman sa lahat ng pampublikong eskwelahan ay makakatanggap din ng 500 piso kada buwan. Makukuha nila ang buwanang suportang ito sa pamamagitan ng ipinamimigay sa kanilang GCash ATM cards. Ikalima, 500 pisong allowance para sa mga senior citizens. Ramdam naman ni Yorme ang hirap ng mga tao sa Maynila, lalo na sa mga taong iba na ang kalagayan. Magpapaabot ang lungsod ng 500 pisong buwanang suporta para sa senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Kinakailangang residente at rehistradong botante ng Maynila upang makatanggap ng ganitong benepisyo. Naglaan naman ang lungsod ng 1 bilyong pisong pondo para sa programang ito. Ika-6, pagsasaayos ng Jones Bridge. Ang William A. Jones Memorial Bridge o mas kilala bilang Jones Bridge ay ang tulay patawid ng Ilog Pasig at nagdudugtong sa distrito ng Intramuros at Binondo. Ang tulay ay ipinangalan kay William A. Jones na isang Amerikanong mambabatas na nanguna sa pagsulong ng batas na nagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas mula sa Amerika. Ang Jones Bridge na ginawa taong 1919 ay layong ibalik sa orihinal nitong disenyo. Ang lungsod ng Maynila ay nakatanggap ng 2 milyong piso mula sa mga negosyanteng Filipino-Chinese. Inayos, pininturahan at nilagyan ng mga bagong lamppost na may mga makalumang disenyo at iba pang ilaw upang buhayin ang makasaysayang tulay na ito. Ang eskultura na La Madre Filipina ay ibinalik rin sa Jones Bridge kung saan ito orihinal na nakalagay. Ika-7, nilinis ang Lagusnilad Underpass. Ang Lagusnilad Pedestrian Underpass ay tawiran ng mga tao na nagdudugtong sa Manila City Hall at Intramuros. Ito ay nasa ilalim ng Padre Burgos Avenue. Personal na ininspeksyon ni Yorme ang underpass at kinainis nito ang dumi at dami ng mga basurang nakakalat dito, kaya naman agad niya itong pinalinis. Nadatnan din ni Yorme na mahirap daanan ng underpass sapagkat napakaraming vendors ang nakaharang sa daan. Kaya naman nang madiskubring walang business permit ang mga ito at wala ring tala na nagbabayad sila ng buwis, ay agad na ring binaklas ang mga tindahan na ilegal na itinayo. Wala rin umanong patunay na nagbabayad ang mga nagtitinda sa paggamit nila ng kuryenteng galing sa gobyerno ng Maynila. Ika-8, binuhay ang Roxas Boulevard. Ang Roxas Boulevard ay may makulay na kasaysayan sa siyudad ng Maynila dahil dati itong sentro ng turismo. Kilala ang lugar na ito sa napakagandang hilera ng mga puno ng niyog, beach, at dito rin inaabangan ng mga tao ang paglubog ng araw. Bukod pa riyan, ay nasa paligid lang din ng lugar na ito ang mga mall, restaurants, parks at hotels. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi na ito dinadagsan ng mga turista. Kaya kasama sa hangarin ni Yorme na pagandahin ang Maynila ay muli nitong binuhay ang Roxas Boulevard sa paglalagay ng mga ilaw. 12,000 LED lights na gawa sa Capiz ang ikinabit sa mga puno sa kahabaan ng Roxas Boulevard na napakagandang tignan na para bang ang puno ay pinaliligiran ng mga alitaptap. Ang mga ilaw na ito ay donasyon galing sa Lions Club at isa pang service organization. Ika-9, liquor ban malapit sa mga eskwelahan. Isa sa pinakapinahahalagahan ni Yorme ay ang edukasyon. Kaya naman kahit hindi niya agad na ipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay, pinagpatuloy niya pa rin ito noong nagkaroon na ng pagkakataon at nagtapos sa edad na 28 taong gulang. Kaya maliban sa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangang estudyante, ay nais rin itong linisin ang paligid ng mga eskwelahan at ipinagbawal ang pagbebenta ng alak sa loob ng 200 metro mula sa mga eskwelahan. Maraming mga negosyo ang apektado at nagsara dahil sa bagong ordinansang ito, ngunit isang paraan ito upang mabawasan ang temptasyon at bisyo ng mga estudyante at mas makapag-focus sa pag-aaral. Ika-10, nilinis ang Quiapo. Ang Quiapo ay kilalang old downtown of Manila at nandito ang kilalang Quiapo Church kung saan ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno na dinadaluhan ng milyong-milyong Pilipino kada taon. Dahil na nga sa dami ng mga taong bumibisita rito, ay nagkalat din
ang mga katakot-takot na nakawan at bentahan ng mga iligal na pampalaglag. Nakaharang na rin sa mga daanan ang daan-daang mga vendors na nagdudulot ng pagsikip ng daloy ng mga tao at trapiko sa lugar. Wala ring maayos na basurahan ang mga ito kaya nagiging madumi at mabaho ang Quiapo na siyang ayaw na ayaw ni Yorme Isko. Kaya naman wala ring ligtas ang mga illegal vendors na nakaharang sa mga daanan sa Quiapo nang ipinag-utos niya na paalisin ang mga ito. Marami ang napahanga ni Yorme Isko sa ginagawa nitong pagbabago sa Maynila. Kaya naman lumabas ang panawagan na ganitong leader ang kailangan nating susunod na presidente ng Pilipinas. At may mga ilan din na nagsasabing kailangan pa siya ng Maynila. Pabor ka bang maging presidente si Yorme Isko? O mas gusto mong ayusin muna niya ang Maynila? Aabangan ko ang sagot mo sa comment section. Isa ka rin ba sa mga napahanga ni Isko Moreno sa pamamalakad niya ngayon sa Maynila? Pero kilala mo na ba ang hinahangaan mong mayor? Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang 5 mga bagay na malamang ay hindi mo pa alam tungkol kay Yorme Isko. Malamang ay alam mo na si Mayor Isko ay galing sa hirap at lumaki sa Tondo, Maynila, naging artista at naging politiko. Ngayon naman ay sasabihin ko sa iyo ang mga hindi mo pa nalalaman. Kabilang dito ang mga issue na kanyang pinagdaanan at napagtagumpayan. Number 5. Sinise sa pagkakatayo ng pambansang photobomber. Naaalala mo pa ba ang malaking issue noon na pagtatayo ng tinatawag na pambansang photobomber ng Pilipinas na ito? Ito ang condominium na Torre de Manila na ginagawa noon ng kumpanyang DMCI. Malaking usapin ang pagpapatigil noon sa tinatayong gusali na ito dahil nakakasira ito sa tanawin ng makasaysayang lugar na Luneta at lalong-lalo na sa monumento ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Maraming Pilipino ang nagalit dahil nakaharang ang gusaling ito sa tanawin ng monumento. Lalo na't marami ang nagpapakuha ng litrato dito. Si Isko Moreno ang pangunahing sinisisi na nooy Vice Mayor ng Maynila at namumuno ng Manila City Council na nagbago ng zoning policy ng lungsod kaya naman nabigyan ng zoning at building permit ang DMCI para itayo ang Torre de Manila. Naging malaking issue man, kalaunan ay hindi rin napigil ang pagtapos sa gusali. Number 4. Kilala bilang Scott Dumagoso. Alam mo bang bago ang Isko Moreno ay mayroon lamang Scott Dumagoso? Scott Dumagoso na kilala sa Tondo bilang batang nangangalakal hanggang sa siya ay naging pedicab driver noong siya ay tumungtong na sa high school. Nadiskubre siya ng isang talent scout na makita sa isang lamay at siya ay nakapasok sa showbiz at doon na tinawag na Isko Moreno. Number 3. 28 years old nang nagtapos ng kolehiyo. Dahil na nga sa hirap ng buhay ay hindi na nagawa ni Isko na tumuloy agad sa pag-aaral ng kolehiyo. Napilitan siyang magtrabaho ng maaga upang makatulong sa pamilya. Ngunit nang siya ay makaluwag-luwag na sa buhay ay binigyan niya pa rin ng importansya ang edukasyon at nagtapos ng kursong Business Administration sa International Academy of Management and Economics sa edad na 28. Yan ay kahit may narating na siya noon sa showbiz at konsehal na rin ng Maynila. Hindi lang yan, nag-aral pa siya ng short course na Local Legislation and Local Finance sa University of the Philippines. Nagtapos ng kursong Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at nag-aral ng law o abogasya sa Arellano University. Nag-aral din siya ng Executive Education Program sa Harvard University sa Amerika at Strategic Leadership Program sa Oxford University naman sa United Kingdom. Kaya kung ikaw man ay natigil sa pag-aaral, hindi pa huli ang lahat para tapusin mo ito. Number 2. 5 ang anak ni Yorme Isko. Kitang-kita naman na sa narating at nagawa na ni Yorme Isko ay abalang-abala ito sa iba't ibang mga bagay kagaya ng trabaho sa showbiz, pag-aaral, negosyo at hanggang sa politika. Ngunit sa kabila niyan ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang magandang pamilya na masasabi rin nating malaking pamilya. 5 ang kanyang anak na sina Vincent Patrick, Frances Diane, Joaquin Andre, Franco at Drake. Sa kanyang asawa na si Diana,
Lynn Ditan. Number 1. Hinuli si Isko ng mga pulis dahil sa kasong illegal gambling. February 16, 2013, nang makatanggap ng balita ang mga pulis na mayroong bingo session sa Santa Cruz, Maynila. Sinasabing binebenta ang bawat card ng 10 piso at aabot sa 10,000 ang pwedeng mapanalunan. Si Isko, na nooy Vice Mayor kasama ng 5 pang konsehal, ay kumakandidato upang mahalal muli sa kanilang mga posisyon at tila maagang nagpapabango sa taong bayan at nakikipagsayahan sa Santa Cruz, Maynila. Hinuli si Isko kasama na ng 5 pang mga konsehal sa kasong illegal gambling. March 2014 nang ibinasura ng Department of Justice ang kanilang kaso. Masarap tignan na ang dating na pag-iwanang lungsod ng Maynila ay unti-unting nakakabangong muli. Sa mahigit 2 taong paninilbihan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ay kitang-kita ng marami na may pinupuntahan ang pondo ng lungsod. Nagamit kaya ng tama ang pondong ito? Dahil nagustuhan nyo ang part 1 nitong ating video, ngayon ay samahan nyo naman ako para sa part 2 ng mga nagawa ni Isko Moreno sa Maynila. COVID-19 Field Hospital. Ang buong mundo ay patuloy pa ring lumalaban sa hamon ng pandemya at alam nating mahaba pa ang labang ito. Milyon-milyon na ang binawian ng buhay, ngunit nailigtas pa sana ang marami sa mga ito kung may sapat na kapasidad ang mga ospital. Kaya naman ipinatayo itong bagong ospital na nakatuon sa mga pasyenteng nahawaan ng COVID-19 upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi. Ito ay itinayo sa loob ng 52 days at may pondong 154 milyon pesos. Matatagpuan ito sa Burnham Green ng Rizal Park at may 344 na bed capacity. NILAD for Maynila Project. Ang NILAD ay isang uri ng mangrove na dati ay masaganang namumuhay sa Manila Bay at dito rin nanggaling ang pangalang Maynila. Kapartner ng DENR ay inilunsad ng lungsod ang proyektong magpapanumbalik sa berdeng baybayin ng Maynila. Malaki ang naitutulong ng mangrove sa paglaban sa climate change dahil nakatutulong ito sa pagsangga sa malalaking alon tuwing may bagyo, nagiging tahanan ng mga isda at iba pang hayop at malakas itong humigop ng carbon dioxide na sanhi ng pag-init ng mundo. Balak itong itanim sa Baseco Beach, Quirino Grandstand, Manila Baywalk at malapit sa Manila Yacht Club. Base Community. Ipinamahagi na sa mga benepisyaryo ang 229 townhouses sa Base Community na matatagpuan sa Baseco Compound. Ipinamigay ito sa mga nasunugan sa nasabing komunidad. Ang unit na may 2 palapag ay may lot area na 20 square meters at floor area na 42 square meters. Mayroon itong 2 kwarto, sala, kusina, laundry area at banyo. 2,000 ang monthly contribution para sa mga kumikita ng 18,000 pesos pababa at 3,000 pesos naman para sa mga kumikita ng mas mataas sa 18,000 pesos. Anda Circle Redevelopment Project. Ang Anda Circle ay isang rotonda sa boundary ng Intramuros at Port Area kung saan ipinatayo ang isang monumento upang magbigay pugay kay Simon de Anda y Salazar na dating Governor General ng Pilipinas na pumalag sa pananakop ng mga Breton noong 1762. Dahil sa donasyon ng mga pribadong sektor, ang Anda Circle na dati ay walang nakakapansin ay napaganda at naging bagong tourist attraction. Pinalagyan ito ng isang pool na may diametrong 34 meters para sa makulay na dancing fountain sa paligid ng monumento na sumasabay sa tugtog. Mayroong pedestrian lanes sa paligid ng circle upang madaling makatawid ang mga tao. Nilagyan din ng magagandang halaman at maaliwalas na ito sa gabi. Free stalls for street vendors. Nawala ng hanapbuhay ang mga illegal street vendors sa Divisoria nang ipinalinis ni Isko ang mga kalsada rito. Kaya naman nagpagawa ang lungsod ng Maynila ng 100 na makabagong stalls na matibay at gawa sa bakal at inilagay sa Ilaya Street ng Divisoria. Kung noon ay binibentahan ng mga street vendors
ng tent sa halagang 15,000 pesos, ito ngayon ay libreng ipinamahagi at may submeter pa para sa linya ng kuryente. Legal na sila ngayon at kailangan lamang magbayad sa City Hall ng 40 pesos kada araw o 1,200 pesos kada buwan, hindi kagaya noon na mayroong mga iligal na naniningil sa kanila. Baseco Baywalk Linear Park. Nakilala ang lugar na ito bilang tahanan ng mahihirap at pugad ng maraming krimen, kaya isa ito sa gustong baguhin ni Isko. Nais nitong bigyan ng dignidad ang pamumuhay ng mga tao sa lugar, kaya bilang paunang hakbang ay pinaganda nito ang Baseco Baywalk sa Manila Bay. Maganda na ang malalakaran mo rito dahil sa mga pulang bricks at may mga bench na pwedeng pagpahingahan. Napakaganda rin ng mga ilaw na ikinabit dito kahit na hindi ginastosan ng mahal dahil recycled lamang at nagtanim din ng mga puno. Hidden Garden in Liwasang Bonifacio. Formal na binuksan noong February 16, 2021 ang bagong pasyalan sa Maynila na may lawak na 1 hectare. Kasama ito sa layunin ni Yorme na magdagdag ng green spaces sa lungsod para kahit nasa syudad ay may pasyalan ng mga tao at makalanghap ng sariwang hangin. Mayroon din itong sariling coffee shop na Hidden Garden Cafe para mas ma-enjoy ng mga tao ang pagtambay rito na nakapagbigay rin ng mga bagong trabaho para sa mga Manilenyo. Ang lugar na ito ay dating nakakatakot, marumi, tambayan at tulugan ng mga palaboy, ngunit ngayon ay binuhay ito ng magagandang halaman at maliliwanag na mga ilaw. Cafe Tolyo. Nauna nang pagandahin ang Liwasang Bonifacio at paglalagay ng dancing fountain, kaya para mas makompleto ang pamamasyal doon ay nagpatayo ng bagong coffee shop sa tabi ng park. Ito ay may 2 palapag at fully air-conditioned na naghahain ng Filipino food at lokal na kape galing sa iba't ibang lugar kagaya ng Batangas, Sagada at Maguindanao. Masigla ang ambience nito dahil na rin sa magagandang mga ilaw at maganda rin ang disenyo sa loob na swak para sa mga meetups. Masarap tumambay sa loob dahil salamin ang dingding nito, kaya feel na feel mo ang nature vibe dahil tanaw ang mga puno sa labas at ang pinagandang park. High-tech CCTV cameras. Isa sa hangarin ni Yorme ay gawing smart city ang Maynila, kaya naman nagpadagdag ito ng libu-libong CCTV cameras sa mga pampublikong lugar at mga lansangan. Ang mga kamera na ito ay may facial recognition na kayang halongkatin ang criminal records ng bawat tao sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya rin itong makita ang mga plate number at conduction sticker ng mga sasakyan kahit na madilim. Manila Islamic Cemetery. Sa paniniwala ng Islam ay kailangang mailibing ang labi ng taong namayapa sa loob ng 24 hours at marami tayong kababayang Muslim sa Maynila, kaya naman itinayo ang sementeryong ito para sa kanila. Matatagpuan ito sa San Andres, Manila at may lawak na 2,400 square meters na pinondohan ng lungsod ng 49.3 million pesos. Napakaganda ng disenyo nito na naaayon sa paniniwala at tradisyon ng mga Muslim at mayroon din itong cultural hall. Mula nang buksan ito noong June 7, 2021 ay hindi na kailangang lumayo pa ng ating mga kababayang Muslim upang ilibing ang namayapang mahal sa buhay. Nakakatuwang makita na tila unti-unting nabubuhay muli ang kabisera ng Pilipinas na lungsod ng Maynila. Tingin mo ba ay magagawa rin ni Isko Moreno nang mabuti ang kanyang trabaho kung siya na ang presidente ng Pilipinas? I-share mo naman yan sa comment section. 1,625 na bago at magandang tirahan ang pakikinabangan ng mga squatter at mahihirap sa Maynila. Hindi na mahirap hulaan kung bakit isa ang pabahay sa mga unang tinutukan ni Yorme. Ito ay dahil siya rin ay galing sa sobrang hirap na buhay at dating squatter sa Tondo, Manila. Hatid ito ng 6 na in-city housing projects ni Mayor Isko Moreno. Number 1. Base Community. Ito ay isang komunidad sa Baseco Compound sa distrito ng Port Area
na mayroong 229 na townhouses. Ang proyektong ito ay sinimulan noong December 2020 at natapos noong July 2021. Bawat bahay ay may 2 palapag, 2 kwarto at may lawak na 42 square meters. Number 2. Condominium 1 and 2. Ito ay 2 magkatabing residential buildings na mayroong 15 palapag bawat isa. Matatagpuan sa Tondo, isa sa mga pinakamataong lugar sa Maynila. Ang proyektong ito ay sinimulan noong June 2020 at target matapos ng December 2021. Mayroon itong kabuuang 336 residential units na may lawak na 44 square meters at may 2 kwarto. Number 3. Binondominium. Ito ay isang residential building na mayroong 15 palapag at matatagpuan sa Binondo, Manila. Sinimulan itong gawin noong July 2020 at inaasahang matatapos sa January 2022. Mayroon itong kabuuang 126 residential units na may lawak na 40 square meters at may 2 kwarto. Number 4. San Lazaro Residences. Isang residential building na mayroong 20 palapag at matatagpuan sa Santa Cruz, Manila. Sinimulan itong gawin nito lamang August 2021. Mayroon itong 382 condo units at mayroon pa itong sariling public health laboratory. Number 5. Pedro Hill Residences. Isang residential building na mayroong 20 palapag at matatagpuan sa San Andres, Manila. Sinimulan itong gawin noong August 2021. May kabuuang 309 condo units na may lawak na 40 square meters at may 2 kwarto. Number 6. San Sebastian Residences. Isang residential building na may 20 palapag at matatagpuan naman sa Quiapo, Manila. Sinimulan na itong gawin nito lamang September 2021. May kabuuang 243 condo units na may lawak na 40 square meters at may 2 kwarto. Ang mga proyektong residential building sa Maynila ay may mga pasilidad na kapantay o higit pa sa mga karaniwang condominiums. Mayroong mga parking area, elevators, roof garden, playground, swimming pool, function rooms, outdoor at indoor activity areas, gym, health center, at pati na laboratory. Napakaliit lamang ng babayaran ng mga mahihirap at government employees na makikinabang sa mga pabahay na ito. Ang renta sa isang townhouse katulad ng sa Base Community ay karaniwang nasa 20,000 pesos kada buwan. Ang isang masikip na condo unit naman na nasa magandang lokasyon at may lawak na 20 square meters na nirerentahan ng mga nasa middle class o nagtatrabaho sa mga opisina ay karaniwang nasa 15,000 pesos. Ang renta sa isang 2-bedroom condo unit na may lawak na 40 hanggang 44 square meters gaya ng sa pabahay ni Isko ay karaniwang nasa 25,000 pesos. Samantala, ang mga minimum wage earners pati na rin ang government employees na nasa salary grade 8 pababa na makikinabang sa mga pabahay sa Maynila ay magbabayad lamang ng 2,000 pesos kada buwan. 3,000 pesos naman kada buwan ang babayaran ng mga nasa salary grade 9 pataas. Sa pagpirma ni Yorme sa Ordinance No. 8730 o ang Manila Urban Housing Ordinance ay magiging prioridad ng lungsod ang pabahay para sa mga squatter at mahihirap. Sa ngayon ay pinaplano na rin ang pagsasagawa ng Base Community Phase 2. Napakahirap maging squatter sa sarili nating bayan o magkaroon ng bahay na palaging nanganganib tuwing may mga dumarating na sakuna. Kaya ipagdasal natin na sana ay lumawak pa ang mga ganitong proyekto ng gobyerno sa buong bansa dahil ang pagkakaroon ng komportableng tirahan ang unang hakbang sa pag-unlad ng ating mga pamumuhay. Ikaw, sang-ayon ka ba na unahin ng gobyerno ang proyektong pabahay para sa mahihirap? I-share mo naman yan sa comment section. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang magandang healthcare system ng isang bansa. Iyan ay nakita ng bawat Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Maraming buhay ang nailigtas pa sana kung mayroon lang sapat
na kapasidad ang ating mga ospital. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 3 ospital na pinagawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila. Number 1. Bagong Ospital ng Maynila. 2.3 billion pesos ang inilaang pondo mula sa kita ng lungsod upang ipatayo ng 10-story na makabagong ospital na matatagpuan sa Malate, Manila. Ito ay fully air-conditioned na may 384 beds, 12 intensive care units o ICU at 20 private rooms. Mayroon din itong 3-story na parking area at helipad para sa emergency cases na kailangan ng airlift. Makabagong kagamitan at teknolohiya ang gagamitin dito. Mas magandang serbisyo at sapat na medical professionals at tatapat sa mga nangungunang private hospitals sa bansa. May kakayanan itong magsilbi sa mga maseselan na operasyon, kagaya ng operasyon sa puso. Sinimulan itong gawin noong June 2020 at sa ngayon ay 70% complete na. Inaasahang matatapos ito early 2022. Number 2. Manila COVID-19 Field Hospital. 154 million pesos ang inilaang pondo ng lungsod upang ipagawa itong ospital na nakatuon para sa mga pasyenteng nahawa ng COVID-19. Itinayo ito sa loob lamang ng 52 days sa Burnham Green ng Rizal Park at binuksan noong June 25, 2021. Ginawa ito upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi, lalo na noong lumulobo ang dami ng kaso at walang bakante sa mga ospital. Ito ay fully air-conditioned na may kapasidad na 336 beds at libre pa ang pagkain ng mga pasyente rito. Tinatanggap dito kahit hindi taga Maynila at kapag naging severe ang sintomas ay mayroon ding libre na remdesivir sa lungsod. Binabayaran ito ng aabot sa 18,000 pesos kada turok sa mga pribadong ospital. Number 3. President Corazon C. Aquino General Hospital. 110 million pesos ang nakalaang pondo ng syudad para sa itinatayong ikapitong pampublikong ospital sa Maynila. Papalit ito sa President Corazon Aquino Health Center na ipinatayo ng yumaong Mayor Alfredo Lim noong 2010. Matatagpuan ito sa Baseco Compound sa distrito ng Port Area na isa sa matataong lugar at maraming mahihirap. Ang 3-story hospital na ito ay may lawak na 2,000 square meters at may kapasidad na 50 beds. Magkakaroon ito ng 24/7 fully operational emergency room, digital X-ray equipment at centralized oxygen supply line. Sinimulan itong gawin nito lamang October 2021 at inaasahang matatapos sa June 2022. Maituturing nating pangunahing pangangailangan ang mga libre at pampublikong ospital sa ating mga lungsod, lalo na't marami sa kababayan nating mahihirap ang walang nakahandang pera para sa pagpapagamot kapag nagkakasakit. Ano sa tingin mo ang dapat pang unahing proyekto ni Mayor Isko Moreno sa Maynila? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Totoo bang nag-aral si Isko Moreno sa Harvard University sa Amerika at sa University of Oxford sa England? Si Isko ay isa sa mga simbolo ng pag-asa ng mahihirap na Pilipino. Sinong mag-aakala na ang nooy namumulot ng basura ngayon ay tumatakbo na bilang presidente ng Pilipinas? Ang kanyang ama na si Joaquin ay nagmula sa probinsya ng Antique sa Visayas at nagtrabaho sa Maynila bilang kargador sa pier. Ang kanyang ina naman na si Chayong ay nagmula sa probinsya ng Samar sa Visayas at isang labandera. Naging squatter ang kanyang mga magulang sa Tondo, Manila, kaya doon na rin ipinanganak si Isko at natutong makipagsapalaran. Ngayong tumatakbo na siya bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi maiwasang mapag-usapan kung ano ba ang pinag-aralan ng dating squatter at basurero na ito. Sapat ba ang kanyang talino at pinag-aralan upang mapatakbo ang buong bansa? Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang edukasyong natapos ni Isko Moreno Dumagoso. Si Isko ay nagtapos ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Manila.
Habang nag-aaral doon, ay natuto na siyang magtulak ng kariton upang mangolekta ng mga bote, dyaryo, at iba pang kalakal upang ibenta sa junk shop. Tuwing gabi naman ay nangongolekta ito ng pagpag o tirang pagkain sa basurahan ng mga restaurant upang lutuing muli at ulamin. Nag-aral naman siya ng high school sa Tondo High School. Sa mga panahong iyon ay pagiging pedicab driver naman ang isa sa mga naging racket niya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na kaagad siya nakapag-aral ng kolehiyo hanggang sa pinalad na makapasok sa showbiz sa edad na 19 noong 1993. Taong 1998 naman ay iniwan niya ang showbiz upang tumakbo bilang konsehal ng Maynila dahil sa paniniwala niya na itinadhana siya sa public service. Samot-saring trash talk ang natanggap niya ng mga panahong iyon dahil artista lang daw siya at high school lang ang natapos, ngunit nanalo pa rin sa eleksyon. Kaya para mahasa ang kanyang kaalaman sa paninilbihan sa bayan ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya ng kolehiyo sa International Academy of Management and Economics at nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nag-aral din siya ng kursong Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pumasok din siya sa University of the Philippines o UP upang mag-aral ng kursong para sa opisyal ng gobyerno na Local Legislation and Local Finance. Kursong Bachelor of Laws naman ang inaral niya sa Arellano University. Pumunta rin siya ng Amerika upang mag-aral ng Strategic Leadership Program sa prestihiyosong Harvard University. Naging parte rin siya ng International Visitor Leadership Program ng US State Department sa Washington, D.C. Nagtungo naman siya sa England para mag-aral ng Executive Education Program sa University of Oxford. Binigyan din siya ng Honorary Doctorate Degree sa Community Development ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at Honorary Doctor of Laws degree naman mula sa San Beda University. Malayo na ang narating ni Isko sa buhay at pati na rin sa edukasyon. Sa palagay mo ba ay sapat na ang kanyang napag-aralan upang mapaunlad ang Pilipinas? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Maraming tao ang nakapansin na tila bumabalik na ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nooy tila tumatamlay na at napag-iiwanan. Nakita ng mga mamamayan na talagang malaki ang magagawa ng maayos na pamumuno sa isang bayan. Napatutunayan pa ito ng mga pagkilala sa lungsod ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang awards na natanggap ng Maynila sa panahon ni Isko Moreno. 2021 Most Business Friendly Local Government Unit. Ang parangal na ito ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Maynila nitong November 2021. Ang PCCI ay isang non-government organization ng mga pribadong negosyo na nakikipagtulungan sa gobyerno pagdating sa mga usaping makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Iginawad ng PCCI ang pagkilalang ito sa local government unit na matagumpay na nagpapanumbalik at nagpaparami ng mga negosyo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabagong programa at patakaran. Good Financial Housekeeping Award. Ang parangal na ito ay ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Maynila noong October 2020. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong award ang lungsod dahil sa pagiging transparent at maayos na paggamit ng pondo. Champion City. Hinirang na Champion City ang lungsod ng Maynila sa 2021 Global Mayor's Challenge ng Bloomberg na nilahukan ng 631 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Base ito sa pinapakitang tibay, makabago at ambisyosong mga ideya ng lungsod sa pagharap sa mga hamon sa kabila ng pandemya. 3 awards naman ang nasungkit ng Maynila sa ginanap na Digital Governance Awards 2021. Ito ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang kilalanin ang inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan na iangkop ang kanilang pamamahala at proseso sa mga makabagong teknolohiya.
Best in Customer Empowerment Award, first place. Best in LGU Empowerment Award, first place. Best in Business Empowerment Award, second place. Noong Digital Governance Awards 2020 naman, ay nag-uwi rin ng 2 parangal ang lungsod ng Maynila. Best in Customer Empowerment Award, second place. At Best in Government Internal Operations Award, second place. Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities 2020, first place. Ito ay iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama nito ang 4 pang parangal na natanggap ng lungsod sa kategorya ng Highly Urbanized Cities. Most Competitive in Infrastructure Award, first place. Most Competitive in Government Efficiency Award, first place. Most Competitive in Economic Dynamism Award, third place. At Most Competitive in Resiliency Award, third place. Nakatanggap na rin ng mga parangal ang alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso kagaya ng mga sumusunod. Gusi Peace Prize for 2019. Ito ay ginawad sa kanya ng Gusi Peace Prize International noong November 2019 dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga positibong pagbabago. Management Man of the Year mula sa Philippine Council of Management noong November 2019. Hero of the Year na iginawad ng Gawad Filipino Heroes Award noong December 2020. Man of the Year. Natanggap ito ni Yorme ng 2 magkasunod na taon ng 2019 at 2020 sa Asia Leaders Award. Ito ay pagkilala sa kanyang huwaran at epektibong paglilingkod sa publiko. Award of Excellence. Ang parangal na ito noong November 2021 ay mula sa Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated. Talaga namang nakakatuwang makita na may mga leader na nagdadala ng pagbabago sa bansa. Sino-sino pa ang mga bagong leader na maayos na naglilingkod sa bayan? I-share mo naman yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas